Binawi niya ang braso mula rito. Sana inisip mo muna ang mga inaakto mo sa harap ni Mike bago mo yun ginawa. Aniya at mabilis nang naglakad palayo rito. Nagtungo siya sa kitchen. Sinundan siya nito roon. Is he really that special to you? Tanong nito. Hindi niya ito inintindi. Sinimulan na niyang hugasan ang mga plato na nasa lababo. Hindi ko kasi matanggap na kahit pagod ka na sa mga nangyari ngayong araw, nagawa mo pa rin ipagluto ang Mike na yun. Ako, never ako nakatikim ng luto mo na para sa akin lang talaga. Okay, you can laugh now. I'm almost thirsty, pero parang high schooler pa rin ang umakto ako. I guess, walang pinipiling edad ang pagiging selfish. I'm sorry, Marie. Mula sa likuran niya ay pumaikot ang mga bisig ni Sid payakap sa kanya na ikinagulat niya. Ang bilis-bilis ng pintig ng puso niya. Naibaba niya ang hawak na plato sa lababo. She closed her eyes. Ngayon ko lang nakita na may isang tao. Well, lalaki na sobrang espesyal para sa'yo. Anito. Hindi ka ba tumitingin sa salamin, Sid? Bakit hindi mo makitang 10 ulit ka pang mas espesyal sa akin kaysa kay Mike? Mahal kita. Piping usal niya. Sa sunod na makita ko ang kaibigan mong yon, promise, I'll behave. Para sa'yo, I'll be nice to him. Sid, dahan-dahan siya nitong ipinihit paharap dito. You're very special to me, Marie. Kahit ano pang mangyari, hinding-hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Hindi alam ni Marie kung imahinasyon lamang niya nang dahan-dahang bumababa ang mukha ni Sid patungo sa kanyang mukha. Nang maramdaman niya ang hininga nito, ay doon lang niya napagtanto na ilang pulgada na lang ang layo ng mga labi nito sa mga labi niya. Muli siyang napapikit. Kung hindi lang siya hawak nito sa magkabilang braso, ay malamang na bumigay na ang mga tuhod niya. Hindi na maaari pang awatin sa mabilis sa pagtibok ng puso niya. Hahalikan ba talaga siya nito sa lips? Inaamin niyang matagal na niyang pinananabikan na mahagka ng mga labi nito kahit alam niyang imposibleng mangyari iyon. Naramdaman niyang dumampi ang mga labi nito sa kanyang pisngi. Napadilat siya. Dismayadong ang pakiramdam. Good night, Marie. Pabulong na sabi nito sa tapat ng kanyang tenga. Hinaplos pa nito ang pisngi niya bago siya tuluyang iniwan nito. Sid, pahabol na tawag niya rito. Lumingon nito at nginitian siya. Pagkatapos ay itinuloy nito ang paglalakad palayo. Nahaplos niya ang pisnging hinalikan nito. Napaupo siya sa upuan. Hinang-hina ang pakiramdam niya. Lalong tumindi ang damdamin niya para kay Sid. Are you okay, Marie? Nararamdaman mo pa ba na may sumusunod sa'yo? How was your day in school? Pinasakit ba ng mga estudyante ang ulo mo? Umiling si Marie sa sunod-sunod na tanong ni Sid sa kanya. Nakaparadan sa sakyan nito, hindi kalayuan sa St. James Academy. Napagkasundoan nila na doon na lamang siya nito ay bababa sa umaga at hihintayin sa oras ng uwian. Medyo hindi pinansin ang lugar na iyon kaya hindi sila nangangamba na may makakilala sa sasakyan nito at maulit na naman ang nangyaring gulo noong isang araw. Pumayag si Sid sa ganong setup kahit nung unay ayaw nito sa ideya na mag-isa siyang maglalakad papunta sa St. James. Ikinatwiran na lang niya na agad naman itong makikita kung talagang may mangyayaring masama sa kanya. Kaya pagkatapos ng mahabang diskusyon ay pumayag din ito. Kaya ngayon ay nasa loob na sila ng kotse. Nakikinig na naman siya sa napakaraming tanong nito. Marie, untag nito. I'm okay. Makikita mo naman siguro kung may susunod sa akin. As for my students, they're tolerable. Nothing unusual happened today. Except for one incident. I received a call from an unregistered number 4 times. Hindi naman siya sumasagot. Sa tingin mo, siya yun? Ayaw ka tagalang tigilan ng gago. Ibigay mo sa akin ang number niya at ako ang tatawag at makikipag-usap sa kanya. Galit na wika nito. Ibinigay nga niya dito ang numero ng prank caller. Maya-maya pa'y tinawagan na yun ni Sid. Come on, bastard. Ayaw mo sagutin? Freaking coward. Anito,
Inilayo na nito mula sa taingan ng cellphone. Cannot be reached ng gago. Duwag naman pala yun. Mag-uumpisa ng gulo, hindi naman kayang harapin. Napabuntong hininga si Marie. Nagtataka siya sa sarili kung bakit hindi na siya gaanong natatakot sa stalker niya. Siguro ay dahil kasama niya si Sid. May iba tayo ng usapan. How was your day? Anong ginawa mo ngayong araw? 3 oras yata kami nag-usap ni Aya sa cellphone. Ang tinutukoy nito ay ang bunsong kapatid nito na naging kaibigan niya nang minsang magbakasyon sa bahay nila ang dalaga. How is she? She's perfectly fine. Nakakatawa nga kasi na hinaba-haba ng pag-uusapan namin. I lost count kung nakailang beses niyang binanggit ang pangalan ng boyfriend niyang si Jethro. Naalala lang niyang ikwento ang pinaggagawa ni Sid noong pareho niyang umuusok ang mga tenga namin. Ang ikinikwento nito ay ang kakambal nito. No what? Patagal ko nang gustong makilala ang kakambal mo. Identical twins ba kayo? Sumimangot ito. Bakit gusto mo siya makilala? Matatakot ka lang doon. Lagi yung nakasimangot. Bakit sinisiraan mo ang kakambal mo? Ang weird mo. Dapat nga, close kayo. Hindi ba kayo magkasundo? We're okay. It's just that we only look the same, but when it comes to other things, we're exact opposites. Pinaningkitan niya ito ng mata. Basta, isama mo siya sa susunod na magbabakasyon ka rito ha. Pati si Aya. Oh, isama niyo na rin si Jethro. I'm also dying to meet that guy. In love na in love kasi sa kanya si Aya. Seriously, Marie? Hanggang kailan mo ba pasasakitin ang dibdib ko? Nag-aalalang tingin ang ipinukol niya rito. Sumasakit ang dibdib mo? May sakit ka ba sa puso, Sid? Anong nararamdaman mo? Umiling ito. Nung isang gabi, in-invite mo na sa dinner sa bahay yung sinasabi mong kaibigan mo si Mike. Ipinagluto mo pa nga siya. Ngayon naman, ipinipilit mo na gusto mong makilala ang kakambal ko, pati na rin si Jethro. Anong kinalaman ni Mike sa usapan natin? Speaking of that friends of hers, hindi na uli ito nagparamdam sa kanya mula nang magkita niya ito. Umalis na ba ito ng Pangasinan? At saka, ano bang masama kung gusto kong makilala ang kakambal mo? Tsaka na rin si Jethro. Nung may problema pa sila ni Aya, sa akin kaya nagkakwento ang bunsong kapatid mo. Anong kinalaman nun sa pagsakit ng dibdib mo? Wala ka talagang idea kung bakit? Mas dun yata sumasakit ng dibdib ko. Ha? Tumaas ang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. Nagtama mga mata nila. Hinintay niyang magsalita ito. Sagutin ang tanong niya at magpaliwanag ito, ngunit walang namatawawing kahit anong labi nito. He just stared at her. He had the most beautiful eyes she had ever seen. She mesmerized by them. They could just stay like this forever. For all she cared, magagawa niyang kalimutan ang lahat para dito. Oh God, hindi talaga niya mapigilan ang sarili basta sa lalaking to. She needed to control herself or else magkakagulo sila. Hinawi niya ang kamay nito at nag-iwas ng tingin dito. Marie, uwi na tayo, Sid. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Ini-start nito ang kotse at maya-maya pa'y bumabiyahe na sila. Tahimik lang silang dalawa. Nagsalita lang siya nang mapansin niyang hindi iyon ang daan pa uwi sa bahay niya. Saan tayo pupunta? Kanina na nahahanap ako ng makakainan ng lunch, nakita ko isang restaurant. Naisip kong dalhin kita ron. Kumunot ang ni Marie. Restaurant? Makikilala ka ng mga tao, Sid. Gusto mo na naman bang maulit ang nangyari nung isang araw sa St. James? Trust me on this place, please. Ninitaan siya nito. Napabuntong hininga siya. Sa kaunting kibot lang nito ay natutunaw na agad ang puso niya. Maya-maya pa ay itinigil nito ang kotse sa tapat ng isang cute na bungalow. Ngunit ang talagang nakakatawag ng pansin niya ay ang garden ng bahay.
Punong-puno iyon ng iba't ibang bulaklak. Mukhang bagong tayo lang ang bahay. Gayunman ay wala siyang pakaalam sa history niyon. Ang tanging concern niya ay kung bakit sila naroroon. "We're here," anunsyo nito. Bumaba na ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Bumaba na rin siya ng sasakyan. "Anong ginagawa natin dito?" Dalangin niya na walang makakilala kay Sid. "Kaninong bahay yan? San ka ba nakatingin?" Nag-angat siya ng tingin dito. Wala sa bahay ang pansin nito kundi nasa katapat niyon. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Isang Japanese restaurant ang nakita niya. Biglang bumaha ang masasayang alaala sa isip niya. Natatandaan niya na doon siya dinala ng Ate Lucille niya noon magtapos siya ng high school. Doon sila nag-celebrate kasama si Sid. Ngayon lang uli niya nakita ang restaurant. "Natatandaan mo pa ba ang lugar na ito, Marie? Dito kita tinuruan kung paano gumamit ng chopsticks." Ngiting wika ni Sid. Yeah, she remembered it. Iyon din ang unang beses na nakausap niya ito ng matagal at unang beses na napatawa niya ito sa mga kwento niya. Tandang-tanda pa niya na kinagabihan niyon sa loob ng kwarto niya ay iniyakan niya sa unang pagkakataon ang katotohanang mahal niya si Sid, ngunit hindi sila pwede magkatuluyan. "Hindi na ako nakabalik pa sa restaurant na to. Kaya nang madaanan nito ko kanina, naisip kong puntahan uli kasama ka." Masayang hinawakan siya nito sa braso upang alalayan siyang pumasok sa restaurant. "Irashaimase," bati sa kanila ng isang staff ng restaurant pagpasok nila sa loob. Nagtaka si Marie dahil walang ibang customer doon. Sa pagkakatanda niya ay masarap ang mga pagkain doon. Hindi naman siguro yun tatagal ng mahigit 10 taon kung hindi yun dinarayo ng mga tao. "I rented the whole place just for the two of us, Marie." Marahas na nilingon niya si Sid. "Ano raw?" "Iba na ang itsura nito kumpara nung huling pumunta tayo dito. Kaya pinakausapan ko ang may-ari na kahit ngayon lang ay ibalik nila yung setup ng tables nila from 10 years ago. Look, doon ang table natin noon, hindi ba?" Inakay siya nito sa table na sinasabi nito. Kung ano-ano pa mga sinasabi ni Sid tungkol sa mga nangyari noon na hindi na niya matandaan. 10 years was 10 years. Napakahabang panahon niyon para matandaan pa nito ang lahat ng mga nangyari. Tahimik pa rin siya sa mahabang isinisilbin sa kanila ang pagkain. Muli niyan tiningnan si Sid. Mukhang ang saya-saya nito. Nagdulot iyon ng hindi maipaliwanag na saya sa puso niya. Sa kaalamang napasaya niya ang taong mahal niya kahit wala siyang ideya kung paano niya iyon nagawa ay sapat na para maging buong araw niya. "Kain ka lang ng kain. You like Japanese food, right? Siguro naman ngayon, marunong ka nang gumamit ng chopstick." Natawa ito. "I still remember the look of frustration on your face nung tinuturuan kita. You were very cute then." Sumimangot si Marie. "So ngayon, hindi na ako cute. Ganon?" Sumilay na ang napakatamis ng ngiti sa mga labi nito. "No, cute is an understatement. Because you're very beautiful, Marie. Magnificently beautiful." Nag-init ang mga pisngi niya. "Bola, mas maganda si Ate Lucille kaysa sa akin." Kumunot ang noon nito. "Bakit nasali sa usapan si Lou?" Umiling siya. "Hindi lang kasi ako makapaniwala sa sinasabi mo dahil alam kong sa nature ng trabaho mo, napapaligiran ka na naggagandahang babae. Kung ikukumpara ako sa mga yon, alikabok lang ako." Naningkit ang mga mata nito. "In a way, pareho kayo mag-isip ni Aya. Masyado niyong minamalit ang mga sarili niyo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin, Marie? You're clueless as to how lovely you are and that makes you irresistibly beautiful." Halos magwala ang puso niya sa sinabi nito. Ano bang mayroon at balak yata siyang lunurin nito sa pagpupuri nito? "Thank you," nasabi na lang niya. "Anything for you." Hindi ko alam kung ano pumapasok sa isip mo at ganitong effort ang ginagawa mo para sa akin, Sid.
Mula sa kaibuturan ng puso niya ang ngiting ibinigay niya rito upang ipakita rito ang pasasalamat niya. Hinawakan nito ang kamay niya. I'm willing to do anything just for that smile. You don't know how happy I'm seeing you with that kind of smile of yours. I love the warmth coming from it. Would you smile at me with that kind of smile for the rest of my life? Sid, hindi mabasa ni Marie ang damdaming nakikita niya sa mga mata nito. Tara, kain na tayo. Nakangiting wika nito. Kung ano-ano pa na pagkakwentuhan nila habang kumakain sila. Ang daming kwento ni Sid na talagang ikinaaliw niya. Kahit tumanda na siya, hindi niya marahil makakalimutan ang araw na iyon. Napakasaya niya sa piling nito. Pakiramdam niya ay kayang-kaya niyang abutin ito. Isa ito sa pangyayari sa buhay niya na ite-treasure niya. Hanggang pauwi na sila ay hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi ni Marie. Ganon din naman ang binata. Kaya hindi niya inaasahang mauuwi sa isang hindi kanais-nais sa pangyayari ang gabi nilang iyon. Nang malapit na sila sa bahay niya, eksaktong natapatan ng headlights ng kotse ang nakatayong si Mike sa harap ng gate ng bahay nila at may hawak itong punpon ng white carnations. Base sa reaksyon ng mukha nito ay nalilito at takot ito. Natutop niya ang bibig at wari ay nanlaki ang ulo niya. Si Mike na kaibigan niya at ang stalker na si Mr. Stranger ay isa. Conniving coward bastard. Sigaw ni Sid. Bumaba ito ng kotse at agad na sinuntok si Mike pagpalapit nito sa kaibigan niya. Gusto niyang bumaba para pigilan si Sid, ngunit bigla siya nawalan ng lakas dahil sa pagkabigla at hindi pagkapaniwala. Hindi niya magawang umiyak sa sobrang pagkagulat. Marie, pwede bang pumasok? Kahit nang marinig ni Marie ang tinig ni Sid sa labas ng kwarto niya, ay hindi pa rin niya magawang tumigil sa pag-iyak. Ngayon palang nagawang lumabas ng mga luha niya. Nakakalungkot ang nangyari. Kanina ka pa umiiyak dyan. Papasok na ako, Marie, kahit wala kang pahintulot. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok ito. Ganun ba talaga kahalaga ang Mike ngayon sa'yo? Kaya kahit nakagawa siya ng masama sa'yo, ay iniiyakan mo pa rin siya? Bakit kaya hindi mo na lang siya samahan sa presinto? Pagkatapos suntokin ni Sid si Mike, ay agad itong tumawag ng pulis. Agad namang rumisponde ang mga pulis at hinulo si Mike na todo tanggi sa paratang na ito ng stalker niya. Gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Mike, ngunit nakita mismo ng kanyang mga mata kung paano nito inilagay ang punpon ng mga puting carnation sa harap ng gate nila. Idagdag pa ang nakita nilang pagkalito sa mukha nito. May nakuha mga pulis na card na nakaipit sa mga bulaklak kung saan may nakasulat na namang pagbabanta sa kanya. Wala rin nakasaksi na may mga ibang tao sa harap ng gate maliban kay Mike. Ilang kapitbahay niya nagsabing si Mike lang ang nakita ng mga ito na lumapit sa gate ng bahay nila. Nakakulong ngayon si Mike pero anumang oras ay pwede itong magpiyansa habang iniimbestigahan pa ang nangyayari. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha. Bahagya siya nagulat sa sinabi ni Sid. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ba nito naiintindihan na nasasaktan siya sa mga nangyayari kaya siya umiiyak? Pagkatapos ay kung ano-ano pang sinasabi nito. Pinuntahan mo ba ako para lang sabihin ng mga yan, Sid? Please, wag mo na ngayon. Ang gusto ko lang naman, Marie, ay tumigil ka na sa pag-iyak. He's not worth it. He's a scumbag who tried to lure into his trap. Kasalanan ko ba kung nasasaktan ako ng ganito? Paano kung nagkamali lang pala tayo at wala talagang kasalanan si Mike? Nagdilim ang mukha nito. Malaki talaga ang tiwala mo sa kanya, no? Ano bang nagawa niya para maging ganyan siya kahalaga sa'yo? Ako, Marie, ano bang tingin mo sa akin? Mas mahalaga ba siya sa'yo kaysa sa akin? Sid, hindi kita Hindi na niya nagawang tapusin ang gusto niyang sabihin dahil biglang sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay natulala siya. Ang mga luha niya na hindi niya alam kung paano pipigilin ay parang may sariling isip na bigla na lang naglaho. Pakiramdam niya ay nasa mga labi niya ngayon ang buong buhay niya at kaligayahan. Nagsimulang gumalaw ang mga labi ni Sid. Tila may sariling isip ang mga bisig niya at nanguyapit sa leeg nito.
Hindi pa rin lubusang maproseso ng utak niya kung totoong hinahalikan siya ni Sid. It was like a dream yet it felt so real. Nang mas palalimin pa nito ang halik, ay doon niya na-realize na wala na siya sa fantasy world na matagal na niyang nilikha sa isip para sa kanila. Bagkus ay nasa totoong mundo siya. Nasa totoong kwarto at totoong mga labi ng lalaking pinakamamahal niya ang humahalik sa kanya. Proud ako na ikaw ang kapatid ko, Marie. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng kapatid na tulad mo. I may not always say this, but I love you, my sister, and I always will, no matter what. Ate, sigaw ng isip ni Marie. Ano ba itong ginagawa niya? Bakit hinahayaan niya ang sariling malunod sa halik ni Sid? Hindi na niya iniisip ang ate Lucille niya. Anong klase siyang kapatid? Inalis niya ang mga kamay sa batok ni Sid at marahas na itinulak ito. Marie, masuyong wika nito. Hinaplos nito ang pising niya. Tinabig niya ang kamay nito kahit labag iyon sa kalooban niya. Huwag, Sid. Matagal ko nang gustong gawin yun sa'yo, Marie. Ang halikan ka. Marami na akong pinalampas sa pagkakataon, but not this time. I realized that this is the right time for me. For us. There's something that I've been keeping to myself. He held her hand and placed it in Juan's chest. She felt his heart beating fast. Napalunok siya. Sid, ngumiti ito. Pakiramdam niya ay hawak niya ang buong mundo. I love you, Marie. Buong pagsuyong wika nito. I'm so in love with you. Patay na ba siya? Parang tumigil na kasi sa pagtibok ang puso niya dahil sa narinig na iyon. Hindi ba't iyon ang mga katagang matagal na niyang inaasam na marinig mula rito? Nagulat ka ba? Tanong nito pagkatapos ay natawa. Parang gusto niyang suntukin nito. Bakit ito natatawa? Pinibiro lang ba siya nito? Pinasasakay? Tumahimik ito at malinag seryoso. Huwag mo sanang ipagkakamali ang pagtawa ko sa hindi ko pagiging seryoso. I'm very serious, Marie. Iyon nga lang, I'm nervous as hell. Isipin mo na lang kasi, pinubuksan ko ang puso ko para sa babaeng matagal ng laman nun. Para sa babaeng dahilan kung bakit nabubuhay ako dito sa mundo. Napaawa ang bibig ni Marie. Ang bibigat ng salitang binibitawan ni Sid kaya nahihirapan ng utak niyang iproseso ang mga iyon. Sid loved her. It was hard to believe. You were only 16 when we first met. Noong una, akala ko ay pagtingin kapatid lang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi na kasi mawala sa isip ko mukha mo. Akala ko'y dahil yun sa katotohanang nagagandahan ako sa'yo. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na iba na ang ibinubulong ng puso ko. Sana paniwalaan mo na mula noong ibigay mo sa akin ang iyong graduation picture noong high school, hindi na ako nagsawang titigan iyon sa bawat araw. Iyon ang nagsilbing lakas ko sa panahong malayo ako, sa panahong napapagod ako sa trabaho, at sa mga panahong namimiss ko ang mga ngiti at kwento mo. Hinalikan nito ang kamay niya. Binawi niya ang kanyang kamay mula rito at nag-iwas ng tingin dito. Masakit para sa kanya na magbingi-bingihan sa mga ipinagtatapat ito. Huwag mong sabihin sa akin ng mga yan na para bang hindi naging bahagi ng buhay mo ang kapatid ko. Tinitigan niya ito sa mga mata. Nakalimutan mo na ba? 2 taon mo naging girlfriend ng ate ko. Minahal mo siya. Paano mo nasasabi sa akin na mahal mo ako mula pa noon? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kung iisip, muling sinalakop ng halik ang mga labi niya. Sa pagkakataong iyon ay nag-iba ang galaw ng mga labi nito. Naging mas madiin iyon at mapangahas. Tila ba sa pamamagitan niyon ay ipinapahiwatig nito na hindi nito gusto ang mga sinasabi niya. Naisip ko noon na kapag dumating ang araw na ito, baka nga hindi mo agad ako paniwalaan ang mga sasabihin ko. Anito na maghiwalay ang mga labi nila pero nanatiling nakalapit ng mukha nila sa isa't isa. There was a time when I thought I loved Lucille. I was attracted to her at first sight. We had relationship for 2 years despite our busy careers. Your sister will always have a special place in my heart because she's my friend. Actually,
She's like a sister to me. Inakala ko na pwede pa kaming maging magkabalikan noon, pero nagkasundo kami na huwag na. We were better off as friends. May isa pa akong dahilan kung bakit ganun ang pananaw ko sa aming dalawa ni Lucille. Mula nang makita kong pababa ng hagdan ang dalagitang iyon na may maamong mukha at ginulo na niya ang isip ko, at noong mga panahong magkarelasyon kami ni Lucille, hindi ko maalis sa isip ko ang dalagitang yon. Alam kong mali iyon dahil para na rin ako nagtaksil kay Lucille. Pero ano magagawa ko kung iyon talaga nararamdaman ko? Nanatili siyang walang imik. When I realized that I was in love with you, I wanted to tell you that right away. But that time, sunod-sunod ang trabaho ko. Kung umuwi man ako sa Pilipinas, inaabot lang ako ng 1 linggo. Naisip kong aminin sa iyo ang damdamin ko, pero pagkatapos nun, hindi ko rin naiwasang iwan ka dahil sa trabaho ko. Anong klaseng tao ko kung ganun, hindi ba? Kaya nagpasya akong sasabihin na lang ang lahat sa iyo sa tamang panahon. And this year, I decided to quit modeling para mas mapagtuunan ko ng pansin ang ibang mahahalagang bagay sa buhay ko. Buo na ang loob ko na magtapat sa iyo nang sumama ako kay Lucille dito. I couldn't hide my true feelings for you any longer. But this soccer incident happened. Ayoko namang guluhin palalong isip mo, kaya hindi ko man agad nasabi sa iyo na mahal kita. Sinisiguro ko naman na maipaparamdam ko yun sa iyo hanggang sa mapansin mo na pwede mo na rin pala akong mahalin. Nahihirapan na si Marina huminga dahil sa mga revelasyon ni Sid. Nagselos talaga ako sa Mike na yun. Masyado kasi siyang malapit sa isa't isa. Ipinagluto mo pa siya. I've never been selfish in my life. I'm a good citizen of this country who knows how to share what I have with others. Pero pagdating sa'yo, ayoko ng pakiramdam na ipinaapaubaya ako sa iba na pasayahin ka. Ang gusto ko, lahat na magagandang bagay sa buhay mo, ako ang magiging dahilan. That's selfishness, I know, but I can't help it. I love you too much. Please, Sid. Please what? Niyakap siya nito. Okay lang sa akin kung hindi mo ako mahal sa ngayon. Gagawin ko lahat para dumating ang araw na magkakaroon din ng katugon ang damdamin ko para sa iyo. For now, just let me love. No. Malakas sa pagtutol niya. Pinipilit niyang kumawala mula sa yakap nito. Let me go. Binitawan siya nito. Marie. Nakikita ni Marie sa mga mata ni Sid na nasasaktan nito sa iniaakto niya. Mahal kita, Sid. Mahal na mahal kita. Gusto sana niyang ipagsigawan iyon. Gusto niyang halikan nito na parang wala ng bukas. Gusto niyang iparamdam dito na bawat pagtibok ng puso niya ay ito ang dahilan, pero umuikil sa isip niya ang sinasabi ng ate Lucille niya. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng kapatid na tulad mo. Napapikit siya. Kahit masaktan man ang puso niya sa magiging desisyon niya, ay mas pipiliin pa rin niya ang kapatid niya. Masaktan na siya, huwag lang ito. Hindi niya maaatim na siya pa ang magiging dahilan sa kabiguan ng ate niya. Mahal na mahal niya ito. Sa pamamagitan ng pagsikil niya sa kanyang damdamin, ay makaganti man lang siya sa mga naging sakripisyo nito sa kanya. Bigyan mo naman ako ng chance na mahalin ka. No, Sid. Matatag na sabi niya. Pinipigilan niya ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Kailangan niyang magmukhang matatag sa desisyon niya. Kalimutan na natin ang lahat na nangyari sa kwartong ito. Wala akong narinig, wala akong sinabi at wala kang sinabi. End of story. Tuluyan na siyang lumayo rito at binuksan ang pinto ng kwarto niya. Salamat sa mga naitulong mo sa akin, Sid. Nahuli na si Mike. Tapos na ang pagiging bodyguard mo sa akin. Hindi ako naniniwala na kaya mong kalimutan. Bakit hindi? Putol niya sa sinasabi nito. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Bumalate ang sakit sa mukha nito. Hindi mo ba ako bibigyan ng chance? Stop it, Sid. Lumabas ka na ng kwarto ko. Huwag ka na uli magbabanggit ng tungkol dito. Naiinis lang ako. Tinitigan siya nito. Para ipakita rito na walang epekto sa kanyang titig nito, ay nilabanan niya iyon. Maya-maya pa'y walang imik na lumabas na ito ng kwarto niya.
Agad na isinara niya ang pinto. Nag-uunahan sa pagpatak ang mga luha niya. Sinapon niya ang kanyang dibdib. Sobrang sakit niyon. Mahal siya ni Sid. Mahal siya ng lalaking pinangarap niyang mahalin. Mahal siya ng lalaking siyang kahulugan ng mundo niya. Mahal din niya ito, ngunit hindi na nito malalaman niyon kahit kailan. Mahal niya ito, pero hindi sila pwede. Idinaan na lang niya sa paghagulhol ng sakit na nararamdaman niya. Good morning, Marie. I've missed you. Dumating na ang Ate Lucille ni Marie. Naabutan niya nag-uusap ito at si Sid sa living room. Iniiwasan niyang magsalubong ang tingin nila ng binata. Ate Lucille, pinasigla niya ang boses at nilapitan nito. Napansin niya na magkahawak ang mga kamay ng mga ito. Kanina, nang hindi napapansin ng mga ito ang presensya niya, ay pinagmamasdan niya kung paanong halos magkadikit na ang mga mukha ng mga ito habang seryoso nag-uusap. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito? Tungkol kaya yun sa mga sinabi ni Sid sa kanya kagabi? No, mukhang hindi iyon. Napansin kasi niya na parang ang saya-saya ng ate niya at nagdulot iyon ng pinong kurot sa puso niya. I heard from Sid na nahuli ng stalker mo. I'm so glad. Pero hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Mike. Well, hindi naman natin masasabi ang nasa isip ng tao, hindi ba? Oh, kumusta experience sa makasama ang mokong na to? Nakangiting tanong ng ating niya sa kanya. Okay naman. Nag-iwas ang tingin sa mga ito. Hindi mo ba itatanong kung bakit masaya ako, Marie? Masaya ako dahil nahuli ng stalker mo at may isa pang dahilan. Nag-angat siya ng tingin dito. Napasinghap siya na makitang niyakap nito sa baywang si Sid. Pagkatapos ay itinaas nito ang isang kamay para ipakita sa kanya ang singsing na suot nito. Kumabog ang dibdib niya. Engagement ring ba yun? Matagal na akong inuudyokan ni Sid na sabihin siya ang totoo, pero ang sabi ko ay kailangang ihanda muna namin ang loob mo. Ikakasal na. Ate? Napalakas na sabi niya. Bakit kailangan pa siyang ihanda nito at ni Sid? Matagal na niyang tanggap na mga ito ang para sa isa't isa. Ay yung mga sinabi sa kanya ni Sid kagabi, alam niyang hindi yung totoo. Wala siyang laban sa Ate Lucille niya sa puso nito. Marahil ay nadala lang ng lalaki sa sitwasyon, kaya kung ano-ano nang lumalabas sa bibig nito. Marie, just one question, ate. Muling putol niya sa iba pang sasabihin nito. Sinabi ba niyang mahal ka niya? Hindi na niya kayang banggitin ang pangalan ni Sid dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Yes, matatag na sagot ng kapatid. Lakas loob na tinitigan siya ni Sid. Nakatitig din pala ito sa kanya. Sapat na sa kanya naging tugon ng kanyang kapatid. Hindi niya ipapakita sa mga ito na labis siyang nasasaktan. Mas gusto niyang makitang masaya ang ate niya. Sana wala nang katapusan ng kaligayahan mo sa piling niya, ate. Sabi niya. Malapit nang bumagsak ang mga luha niya. Marie, kailangan mong malaman. Mamaya na lang, ate. Malilit na ako sa program. Kita na lang tayo mamaya. Hinalikan niya ito sa pisngi. Foundation day ng eskwelahan nila, kaya pwedeng tanghali na siya pumasok. 2:00 ang umpisa ng program ng Science Department at siya mangunguna roon, kaya kailangan niya magmadali. 1:30 na. Ihahatid na kita, alok ni Sid. Bakit pa? Ligtas naman ako. Hindi niya napigilan na lakipan na sarkasmo ang kanyang tinig. At saka, kararating lang ni ate, iiwan mo na agad? Kaya ko ang sarili ko, Sid. Hindi man kita agad na makakalimutan, tuturuan ko ang sarili ko na gawin iyon kahit abutin pa ako ng matagal na panahon. But, Marie, aalis na ako. Iyon lang at tinalikuran na niya mga ito. Palabas pa lang siya ng gate ay nag-uunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Pinahid niya mga iyon. Mula ngayon, kailangan na niyang maging matatag. Hayaan mo muna siya, Sid. Pero Lu, pagtutol ni Sid sa pasaway ni Lucille, nang tangkain niyang sundan si Marie. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa kanyang lahat. Anito, saka tumingin sa kanya ng mataman. Umamin ka nga. May nangyari ba sa pagitan niyo ni Marie? Bakit mukha siyang galit sa'yo? I kissed her. Pag-amin niya, nanlaki ang mga mata nito. Akto ay kikwento na niya rito ang mga nangyari nang mag-ring ang cellphone niya.
Ang abogadong kinuha niya para sa kaso ng stalker ni Marie ang tumatawag. Agad na sinagot niya iyon. Nagtagi sa mga bagang niya sa ibinalita nito. "What happened?" tanong ni Lucille pagkatapos ng tawag. "Sid." Magpapiyansa na ang Mike na yun. "Any moment, he'll be free. I need to speak to that bastard." "Pupunta ka ba sa presinto? Sasama ako." Agad na kumilos sila paalis. Habang nagmamaneho si Sid ay nanatili siyang tahimik. Pinag-iisipin niya kung ano ang dapat niyang gawin kay Mike. Kung siya lang ang masusunod, babasagin talaga niya mukha nito. "Easy," pag-aalo ni Lucille sa kanya. Marahil ay nahalata nito ang iniisip niya. Pilit niyang pinakalma ang sarili kahit nahihirapan siyang gawin iyon. Kaninang umaga ay nagising siya ng determinadong kausapin si Marie, ngunit tanghali na hindi pa ito lumalabas ng kwarto nito. Ilang beses siyang kumatok sa kwarto nito, ngunit lagi siyang itinataboy nito. Hanggang sa makarating sila ni Lucille sa presinto, ay nahihirapan pa rin siyang pigilin ang kanyang emosyon. Lalo na nang makita niya si Mike kasamang abogado nito na pumipirma para sa release nito. "Pascual, wag na wag mong ipapakita pa uli ang mukha mo dahil babasagin ko talaga yan." "Sid, wala akong kasalanan. Hindi ako stalker ni Marie." "Gago pala talaga to. Ang lakas ng loob mong itanggihan." "Nagkataon lang na nakita ko ang mga bulaklak sa harap ng gate nila pagpunta at ako ron ay gabing-gabi na yun. Naalala ko yun, ikinikwento sa akin ni Marie, kaya pinakaalaman kong pulutin yun at basahin ang card na nakaipit doon. Nashock ako sa nabasa ko. Hindi ko akalaing ganun katindi ang pagbabanta kay Marie. Ng mga sandaling iyon ay iniisip ko kung ano ang magiging epekto nun sa kanya, kaya nawala ako sandali sa sarili ko. Namalayan ko na lang na palapit na ka na sa akin at sinuntok mo na ako." Naikuyom ni Sid ang kanyang kamay. "Huwag ka na nga lumusot pa. May mga tao kung sinasabi sa mga pulis na pwede nilang kausapin na makapagpapatunay na nasa Ilocos ako at kauuwi ko lang nung isang araw sa Pangasinan. Marie is my friend at hindi ko maaatim na gawin siya ng masama. College pa lang ay magkakilala na kami. Kung gusto ko siyang gawan ng masama, sana noon pa. Kayang-kaya kong gawin yon kung tutuusin dahil malapit kami sa isa't isa. Pero hindi ko kailanman inisip na gawin yon because I love her. If she's happy loving someone else, then I'll be happy for her. I won't interfere." "May point siya, Sid," pagsingit ni Lucille. "Kung hindi ikaw, sino?" "I don't know. Ang tanging alam ko, she's still in danger. Akala ko ba hindi mo siya iiwan? Nasaan siya ngayon?" Bumaling siya kay Lucille. "Pupuntahan ko si Marie. Sasama ako." "No, ako nang bahala." "Are you sure?" Tumango siya. "Kapag may nangyari, tawagan mo ko sa cellphone ha. Try to contact Marie too. Kapag nakausap mo siya, sabihin mong parating na ako para sunduin siya." Nagmamadaling lumabas siya ng presinto. Katatapos lang ng program ng Science Department ni Marie. Maraming taong dumating sa 50th founding anniversary ng St. James Academy. Bukas ang school nila sa araw na iyon para sa mga estudyante at sa mga bisitang dumayo pa para makiselebra. Kahit paano ay nag-enjoy si Marie. Wala ring nangungulit at nagtatanong sa kanyang mga estudyante tungkol kay Albino. Busy kasi ang lahat sa iba't ibang activities. Kahit saglit ay nakalimutan niya mga pagpapasakit sa dibdib niya. Miss Santos, si Mr. Tobias ang naglilingon na niyang tumawag sa kanya. Nginitian niya ito. "Hello, pwede ka bang sumama sa akin sa room ng advisory class ko? Hinihintay ka ng mga magulang ni Peter Sanchez. Gusto ka nila makausap ng sarilinan. Wala ka naman nang gagawin, hindi ba?" "Nandito ang parents si Peter?" "Oo, gusto ka nga nilang makausap. Pwede ka ba? Pasensya na." "Okay lang, matagal ko nang gusto makausap ang parents si Peter. Buti na lang at sila na ang gumawa ng paraan para makausap ako. Nasa lubong ko sila kanina. Nagtanong sila sa akin tungkol sa'yo. Doon ko na sila pinatuloy sa room habang hinahanap kita." "Thank you, Mr. Tobias." Muli niyang nginitian nito.
Sa second floor ang room nito. Tahimik na tahimik ang buong building dahil busy ang lahat sa iba't ibang activities. Mabuti ng tahimik para makausap niya ng mabuti ang mga magulang na estudyante gusto niyang tulungan na magpakatino. Bahagyang bukas ang pinto ng classroom ni Mr. Tobias. Nauna na siyang pumasok sa loob. Inaasahan niyang makikita niyang nakaupo at hinihintay siya ni Mr. and Mrs. Sanchez. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tatanungin sana niya si Mr. Tobias nang maramdaman niyang may nakatayo sa likuran niya. Aktong lilingon siya nang biglang may isang bisig na yumakap sa kanya. Kinabahan siya. At last, we're alone, Kitty. I can finally say that you're mine now. I love you. Bulong ni Mr. Tobias. Bakit bantangan niya para hindi agad nahalata na kaboses ni Mr. Tobias ang stalker niya? Sisigaw na sana siya, ngunit bago pa niya magawa iyon, ay tinakpan na ng bibig niya. Pilit siyang kumakawala, nanlalaban, pero unti-unti na nagdilim ang paligid. Nang balikan ng malay si Marie, ay sandali siyang nalito sa kinaroroonan niya. Saka pa lang niya naalala nangyari. Nang tangkain niyang kumilos, ay hindi niya magawa dahil nakagapos sa mga kamay niya sa silyang kinauupuan niya. Madilim ang paligid, ngunit naririnig niya ang ingay ng mga tao sa di kalayuan sa kinaroroonan niya. May kung anong ginagawa sa kanya ang co-teacher niyang si Mr. Tobias. Ito at ang stalker niya ay iisa. Oh, Kitty, you're awake. Now, we can have fun. Hindi pa rin siya makapaniwala sa magagawa nito ayon sa kanya. Bakit? Iyon ang tanging lumabas sa bibig niya. Isang liwanag na nagmula sa lighter ang bumukas. Dahil doon ay naaninig niya kung nasaan banda ito. Nakaupo ito sa teacher's table. Tumawa ito na ikinapatlag niya. Nakakakilabot na pandinig niya ang tunog ng tawa nito. Tinatanong mo ako kung bakit, Miss Santos? It's because you belong to me. Akin ka lang. Ako lang ang may karapatang magmay-ari sa'yo. Hindi ang albino na yun. Narinig mo? Ako lang. Hindi ka naman ganito. Isa kang respetadong teacher. Shut up. Matagal na akong ganito. Ever since the day that you stood up for me and defended me. Remember? Ikaw lang ang nagtanggol sa akin sa panlalait ng mga estudyante. Nakita ko na totoo ka. May malasakit sa akin. Kaya nasabi ko sa sarili ko na dapat ka maging akin. Pinadalhan kita ng mga bulaklak, pero imbes na magka-interes ka, binaliwala mo lang. Then one time, narinig ko kayo nag-uusap ni Miss Bangkay sa faculty room. I was there. Hindi niyo lang ako napansin. Narinig ko ang lahat ng mga sinasabi niyo. Mas gugustuhin mo pang maging matandang dalaga kung hindi rin lang si Sid Gomez ang makakatuluyan mo, ha? I did my own research and I learned that Sid Gomez is albino, the model. Bakit, Marie? Kung hindi ka pala niya kayang mahalin, bakit hindi na lang akong pagtuunan mo ng pansin? Umiling si Marie. Mali itong ginagawa mo. Hindi mo pwedeng pilitin na mahalin ka na isang taong iba naman ang laman ng puso. Hindi lang ako ang babae sa mundo. Marami ka pang makikita na nakahihigit sa akin. Mabilis siyang nilapitan nito at sinabunutan. Ikaw ang gusto ko. Naiintindihan mo? Wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Nasasaktan ako. Please, Mr. Tobias, pakawalan mo na ako. Baka hinahanap na ako. Hindi. Dito ka lang. You hear me? Hindi mo ako pwedeng iwan. Please. Pinatay nito ang lighter. Naramdaman niya ang malamig na bagay na itinutok nito sa sentido niya. She knew it was a gun. Oh God, will she be able to go home safely after this? Katulad ka rin niya. Pagkatapos niya ibigay sa akin ng lahat ng atensyon, pagmamahal at pag-aaruga, ay iiwan din pala niya ako. Nagmamakaawa ako sa kanya na huwag niya akong iwan, pero naging bingi siya. Mas pinili niya ang ibang lalaki kaysa sa akin. Sinong tinutukoy mo? Walang iba, kundi ang magaling kong ina. Hinigpitan nito ang pagkakasabunot sa buhok niya. Tulad mo, siya lang ang taong nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa akin.
Naging maamong tinig nito habang sinasabi iyon, ngunit bumaligtin ang bagsik niyon pagkatapos. Pero dahil sa isang lalaki, iniwan niya ako. 13 years old lang ako noon, kaya kahit ano pang gawin mo, hindi ka makakatakas sa akin. Hindi mo ako mahal. What the fuck? Papatay na lang kita kaysa mapunta ka sa albino na yun. You're mine. Pag nabatay na kita, sarili ko naman ang babarilin ko para hanggang kamatayan ay magkasama tayo. You need help, Mr. Tobias. Promise, I'll help you. Basta pakawalan mo lang ako. Kalilimutan ko ang mga nangyayari. I won't press charges against you. You need to see a shrink. Matutulungan ka niya na makawala sa trauma mo sa pang-iwan sa iyong nanay mo. Shut up! This is the last time I will beg for you to love me. Love me or die. Si Sid lang ang mahal niya at wala nang iba. Hindi niya lolokohin ang puso niya. Masaya siyang mamamatay sa kaalamang kahit sa pinakahuling hininga niya ay si Sid ang mahal niya. Pumikit siya. Ipinaubayan na niya sa Diyos ang lahat. Sumagot ka. Gusto mo bang mamatay? Nakarinig sila ng kalabog na ikinaputol ng iba pang sasabihin nito. Napadilat siya. Narinig niyang napamura si Mr. Tobias at lumayo sa kanya. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Bigla na lang siya nakarinig ng sigawan. Pinipilit niyang aninagin ang buong classroom nang bumaha ng liwanag. Sandali siyang nasilaw. Nang makapag-adjust na mga mata niya, ay nakita niya nag-aagawan ng baril si Mr. Tobias at isang lalaki. Sid, sigaw niya na makilala ito. Patuloy ito sa pagkipagmaambo na nagawa nitong sipain si Mr. Tobias, dahilan para mabitiwan ng huli ang hawak na baril. Sinuntok ito ni Sid sa panga at tiyan. Pagkatapos isinipa ni Sid ang baril papunta sa malayo nang tuluyang bumagsak sa sahig si Mr. Tobias. Agad siyang nilapitan ni Sid. Thank God, I made it on time. Anito habang kinakalag ang gapos sa mga kamay niya. Kanina pa kitang hinahanap. Nalibot ko na ang buong school pero hindi pa rin kita makita. Dumaan ako rito kanina pero wala naman ako nakitang tao. Siguro itinago ka ng walang hiya. Hindi naman ako matulungan ng mga gwardya sa paghahanap sa'yo dahil busy sila sa pagbabantay sa mga estudyante at iba pang bisita. Mabuti na lang at may nakapagsabi sa akin na nakitang si Andy Tobias ang huling kasama mo. Itinanong ko kung saan ka siya mahahanap at itinuro sa akin ang faculty room nito at itong room na ito. Paakyat pa lang ako rito ay naririnig ko na sumisigaw siya. Bago ako pumasok dito sa room ay tinatawagan ko na si Lucille para papuntahin dito mga pulis. Parating na sila, Marie. Sid, nang tuluyan na ng makaalagaan ang mga kamay niya ay niyakap niya ito. Sinaktan ka ba niya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Umalingaw-ngaw ang isang putok. Nanlaki ang mga mata ni Marie na makitang muling nakatayo si Mr. Tobias. May isa pa palang baril ito at iyon ang ipinutok nito. Natumba si Sid at napasama siya sa pagbagsak nito. Nagimbal siya nang may naramdaman siya sa mga kamay niyang nakayakap dito. Tiningnan niya ito. Dugo. Nanginginig na napasigaw siya. Sid! Sid, gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Hindi na niya yun malalaman dahil sisiguruhin kong mamamatay ang albino niyan. Muling itinutok ni Mr. Tobias ang baril kay Sid. No! Niyakap niya ng mahigpit si Sid. Ipinikit niya ang mga mata at iniharang niya ang katawan dito. Muling umilingaw-ngaw ang putok. Pinakiramdaman niya ang sarili pero wala na siyang naramdamang sakit. Umingi ang paligid. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang nakabulagtang katawan ni Mr. Tobias. Dumating na ang mga pulis. Dalhin niyo si Sid sa ospital. Parang awa niyo na. Hysterical na sigaw niya. Agad namang may lumapit sa kanila na nakaputi at iniligay sa stretcher si Sid. Humahangos na lumapit sa kanyang ate Lucille niya at niyakap siya.
Ate, hindi mamamatay si Sid, hindi ba? Niyakap din niya ito at sa balikat nito ay pinakawalan niya ang mga luhang dala ng takot na baka mawala na ang lalaking pinakamamahal niya. Agad na dinala sa operating room si Sid upang matanggal ang bala sa katawan nito. Nahinga na si Marie ng statement ng mga pulis tungkol sa nangyari. Si Mr. Tobias naman ay daplis lang ang tama ng baril dito, ngunit inoobserbahan pa rin ito. Isa sa ilalim daw ito sa psychiatric treatment dahil sa kondisyon ng pag-iisip nito. Magkasama sila ng ate Lucilia na naghihintay na matapos ang operasyon ni Sid. Ayaw magpaawat ng mga luha niya. Natatakot siya sa maaaring mangyari. Ate, natatakot ako na baka mawala sa akin si Sid. Marie, matatanggap ko ang katotohanan na ibang babaeng mamahalin niya. Pero ang tuluyang mawala siya dito sa mundo ay hindi ko kakayanin, ate. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal. Huminahon ka. Ate, wala sana akong balak na aminin ang nararamdaman ko para sa kanya. Hahayaan ko na lang sana na mantiling lihim ang pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi ko pala kaya. Kailangan ay malaman na niyang mahal ko siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. I'm sorry, ate. Alam kong mali na mahalin ko ang lalaking mahal mo. Patawarin mo ako, pero hindi ko naman siya aagawin sa'yo. Basta hayaan mo lang na masabi ko sa kanya na mahal ko siya. Pagkatapos noon ay lalayo na ako sa inyo. Buo na ang desisyon na pahayag niya. Tahimik lang ang kapatid niya pagkatapos marinig ng mga sinabi niya. Handa na siyang tanggapin ang galit ng ate nito. Ate, mahal kita. Ikaw ang tumayong nanay at tatay ko. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng magagandang bagay na ginawa mo para sa akin. You suffered because of me. Mataas ang respeto ko sa'yo. Kaya lang, hindi ko talaga sinasadyang mahalin din si Sid. Sampalin mo ako, sigawan at kamuhian, pero paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo. Marie, umangat ang kamay nito papunta sa kanyang mukha. Pumikit siya upang ihanda ang sarili sa sampal nito, ngunit hindi yun na nangyari. Bagkus ay hinaplos nito ang pisngi niya. What took you so long to admit those things to me? Dagli siyang napadilat at sandaling nalito. Sa loob ng maraming taon, bakit ngayon mo lang inamin ang damdamin mo para kay Sid? Sumilay ang ngiti sa mga labi nito sa pagkabigla niya. Ate, hindi ka galit sa pinagtapat ko? Bakit naman ako magagalit? Ate, umamin ka. Hindi mo magawang magalit dahil inaalala mo ang damdamin ko? Ate, magalit ka sa akin. Huwag naman pati sa sitwasyong ito ay ako pa rin ang iniisip mo. Ano bang sinasabi mo? Magalit ka sa akin dahil mahal ko rin ang lalaking mahal mo. Ang lalaking papakasalan mo. Mahal ko si Sid dahil kaibigan ko siya. Ha? At hindi siya ang papakasalan ko. Ate! Gulat na wika niya. Alam kong mahal mo siya hanggang ngayon. Huwag mo nang itago yun. Wala kang ibang naging nobyo pagkatapos niya. Marie, umamin ka. Kaya ba matagal mong sinikil ang damdamin mo para sa kanya ay dahil sa inaakala mong mahal ko si Sid? Kasasabi ko lang, mahal ko si Sid bilang kaibigan. I'm not in love with him. Naintindihan mo ba? He's like a brother to me. Umiling siya, hindi makapaniwala sa mga naririnig. And this ring? Anito, sabay taas ng kamay nito kung saan may nakasuot na singsing sa daliri nito. Bigay ito ni Day, my girlfriend for 7 years. Girlfriend? Day? 7 years? Deborah Lehane, the founder of Lehane International Modeling Agency. She's our mentor. She's in love with me and I'm madly in love with her too. Ito yung sinasabi ko kanina na matagal nang ipinayos ni Sid na sabihin ko sa'yo. I'm a lesbian. Nahirapan akong aminin yun sa'yo dahil hindi ko alam kung matatanggap mo. Alam kong mataas ang tingin mo sa akin kaya nagawa kong ilihim ang bagay na ito.
Magka-holding hands kayo ni Sid at nakayakap ka pa sa kanya habang sinasabi mong ikakasal ka. Kaya inakala kong magpapakasal na kayong dalawa. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon mo kapag nalaman mong lesbian ako. Sinusuportahan ako ni Sid at binibigyan ng lakas ng loob kaya gano'n na lang ako makahawak sa kanya. Niyakap niya ito. Bakit may nilihim ate? Akala mo ba hindi kita maintindihan? Mahal na mahal kita, kaya lahat ng tungkol sa'yo, maintindihan ko. Kahit ano ka pa, tanggap kita. Matagal nang alam ni Sid ang totoo, kaya nga hindi na kami nagkabalikan ay isa ito sa mga dahilan. Hinaplos nito ang buhok niya. Nahihirapan ka tuloy, but I'm happy to know na handa ka palang isakripisyo ang damdamin mo para lang sa akin. Kahit pa hindi mo naman kailangan gawin niyon dahil magkapatid tayo at walang lugar sa atin ang kompetensya. Ate, now, sigurado ako makakaligtas si Sid. Ang gusto ko, paggising na paggising niya, aaminin mo na sa kanya na mahal mo siya. Matagal na naghihirap ang kalooban ng taong yon. I know, ate. I know. Inamin na niya sa'yo ang damdamin niya? Tumango siya. And I was so stupid for not believing all those wonderful words he told me. I'm such a fool. After all the hurtful things I said to him, do I still deserve to be happy? Shh! We all deserve to be happy. Makakaligtas si Sid. Masasabi mo sa kanyang mahal mo siya? Yeah, paulit-ulit kong sasabihin niya sa kanya. Niyakap siya ng kanyang kapatid. 3 araw nang lumipas mula nang dalhin sa private rooms nito si Sid, ngunit hindi pa rin ito nagkakaroon ng malay. Matyagang binabantayan nito ni Marie kasama si Aya at ang nobyo ng dalaga na si Jethro. Nakilala na rin niya si Sid. Kamukhang kamukha ito ni Sid, ngunit halata niya na iba ang personality nito kumpara sa kakambal. Nang kumpirmahin ng doktor na ligtas na sa panganib ang binata, ay kinakailangang bumalik si Nasin sa Maynila dahil sa trabaho nito. Ate Marie, pahinga ka na. Hindi ka ba natutulog? Okay lang ako, Aya. Hihintayin ko magising si Sid. Ayokong matulog. Baka pag pumikit ako, doon naman siya magising. Aakalain niyang wala akong pakialam sa kalagayan niya. Huwag mong perasahin ang sarili mo. Okay lang ako, huwag ka mag-alala. Siya nga pala, uwi ba kayo ngayon sa bahay para kumuha ng gamit? Ako lang, maiiwan dito si Jet para may makasama ka. No, Jet, samahan mo si Aya. Kaya ko na rito, baka nakauwi na rin si Ate Lucille kasama si Day. Okay lang na mag-isa ka rito? Tanong ni Jet. Ngumiti siya. I'm not alone. See this with me. Walang nagawa mga ito kundi pumayag sa gusto niya. Hinalikan muna siya sa pisngi ng dalawa bago tuluyang umalis sa mga ito. Ibinalik ni Maria ang pansin niya sa natutulog na si Sid. Nagpapasalamat siya sa Diyos at walang napuruhang vital organ nito. Maya-maya pa ay napansin niyang gumalaw ang mga mata nito. Namamalikmata yata siya. Nasagot ang tanong niya na unti-unting dumilat ito. Sid, thank God. Marie? Paano sasabi nito? Marie. Pag-ulit nito sa malakas na boses kapag kuwan ay gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Napaluha siya. Ligtas na ang pinakamamahal niyang si Sid. Tumayo siya at walang sabi-sabing hinalikan nito sa mga labi. Wala na sa isip niya kung kakaroon lamang nito ng malay o kailangan niyang tawagin ng doktor para ma-check ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang pag-ibig niya rito. Hinalikan niya ito. I love you, Albino. I love you, Sid Gomez. I love you, I love you, I love you. Sabi niya na maghiwalay ang mga labi nila. Marie? Alam ko naguguluhan ka pa dahil kababalik lang ng malay mo. What happened to Tobias? I'm glad you're safe. He is in mental institution right now. You said you loved me. Did I hear it right? Yes, I'm so in love with you, Sid. 16 years old pa lang ako. Hawak mo ng puso ko. Itinago ko lang ang damdamin kong iyon dahil ang akala ko ay mahal ka rin ni ate. Lucille is...
Alam ko ng lahat. Putol niya sa susunod na sasabihin nito. Ang laki kong tanga. Akala ko hanggang pangarap na lang na mahalin ka. Nakita mo ba yung wallet ko? Palagi kong dala yun. Binuksan ni Marie ang drawer ng mesa sa tabi ng hospital bed ni Sid. Dito ko yun nilagay. Hindi pa ako nagkakaroon ng chance sa tingnan ng loob nun dahil mas gusto kong bantayan ka. This girl right here. Nito at binuksan ng wallet nito. She's my first love. Ipinakita nito sa kanya ang tinutukoy nito. Napangiti siya nang makita ang high school graduation picture niya na tinutukoy nito ang pinagmamasdan nito kapag namimiss siya nito. Ang bata-bata pa niya roon. And she's my one true love. Hinawakan niya ang kamay nito. And this guy right here, he was my first crush. Kumunot ang noon nito. First crush lang? First crush, first kiss, first love, at lahat na magiging first sa buhay ko. At ang lalaki ring ito ang bukod tanging pag-aalayin ko ng lahat-lahat sa buhay ko. Mahal mo talaga ako, Marie? Parang batang tanong nito. With all my heart, ikaw lang ang tanging lalaki na laman ng puso ko. Alam kong nasabi ko sa'yo na tapos na yun. Ang mahalaga, naamin na rin natin na mahal natin ang isa't isa. Akala ko kasi si Mike ang mahal mo. Ang sakit-sakit dun sa dibdib. Baka akala mo. At akala ko naman, pinaglalaroan mo lang ako nang sabihin mong mahal mo ako. Kinailangan pang mga libang buhay mo para lang magising ako sa katotohanan. Na totoo pala ang lahat ng sinasabi mo. Pwede ba kitang hawakan ng matagal? Para mapatunayan ko sa sarili ko na totoo ka at mahal mo talaga ako. Para kasing pangarap pa rin ang lahat eh. Forget the past. Don't doubt the future. Because from this day on till forever, I'm completely yours. Heart, body, and soul. Dahil hindi pa ito ang gaano makakilos ay siya na uli ang unang humalik dito sa mga labing nito. Ni sa panaginip ay hindi niya inakalang darating ang panahon na katulad niyon, na magiging kanyang puso ni Sid at maririnig niya mismo rito kung gaano siya kamahal nito. 6. Paano sasabi nito na maghiwalay ang mga labi nila? 6? Iyon ang bilang na magiging anak natin, Marie. Are you up to it? Hamon nito. Kahit lolo ka na, kagraduate pa lang ng elementary bunso natin? Ganting panunod junior rito. Who cares? Kung ikaw naman ang makakasama kong tatanda. Mas gusto ko nga yung pareho na tayong uugod-ugod habang sinasabitan natin ng medal si bunso sa college. Nakangiting sabi nito. Nai-imagine niya ang sinasabi nito. Pumaha ng kaligayahan sa puso niya. Makakasabay silang tatanda ni Sid. Magkakahawak kamay habang magkatabing pinagmamasdan nila ang mga magiging apo nila sa 6 na magiging anak nila. She would love that. Pero kahit ilan pa maging anak natin, bahala na ang nasa itaas. Basta mahal mo ako, Marie. Iyon ang mahalaga dahil mahal na mahal din kita. Ang ganda ng ngiti niya. Pwede bang ikaw naman ang humalik sa akin, Sid? Nakakadalawa ka na sa akin eh. Dalagang Pilipina pa rin naman ako kung tutuusin. Pinilit nitong iangat ang sarili. Akala mo uurungan ko yung hamon mo? Kahit hindi pa masyado magaling ang sugat ko. Marami pa itong sinasabi kaya siya na uli ang humalik dito. Doon man lang ay makabawi siya sa naging pagdududa niya sa damdamin nito para sa kanya. Kahit naririnig nilang bumukas ang pinto at may tumawag sa kanila ay hindi sila nag-abalang putulin ng halik. Mamaya na yan. Harapin niyo muna kami. Uy, anang tinig ni Ate Lucilia. Hindi pa rin sila nagpapaawat ni Sid. Matagal nilang hinintay ang pagkakataong iyon. Kaya ano kung ang mga ito naman ang paghihintay nila ngayon? Labas na nga muna ulit tayo. Balik na lang tayo pagkatapos na ng moment ang dalawang yan. Sabi pa ng ate niya. Nang tumahimik ang paligid ay naghiwalay na mga labi nila ni Sid. Pareho silang natatawa. I love you, Marie. Pagkalabas ko dito, pakasal na agad tayo ha. Gusto ko nang simulan ng buhay na kasama ka. Hinalikan nito ang kamay niya. Mabilis na ginawaran niya ito ng halik sa mga labi.
Deal, Mr. Supermodel. Hindi ka na pwede mag-back out, my future wife. Sabi nito. Ang ganda ng ngiti nito. Siya, magba-back out? No way. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sid at Marie. At lagi po nating tatandaan, ang pagmamahal na nagsimula bilang pagiging kapatid ay minsan nagiging mas malalim at mas makulay. Minsan, ang pinakamagandang uri ng pagmamahal ay dumarating ng hindi inaasahan. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless and stay safe.